Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang life coach at kanegosyo partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, ang pag-usapan po natin ay napakahalaga, no? Pag-usapan natin ang tungkol sa utang. Ayan, so naisipan ko na gawan ito ng vlog or video kasi naman, dear friends, masakit man, no? Pero binlock ako ng aking, hindi naman talaga matalik na kaibigan, pero masasabi kong kaibigan ko na rin. Ayan. So, sa wala pa ang Pasko, panay ang message ko sa kanya. Nag-message ko kasi nga, sisingilin ko siya sa kanyang utang. Nanghiram kasi siya sa akin, dear friends, more than 1 year na, no? And then sabi niya, sa last promise niya, babayaran ako sa Pasko dahil may, inaantay po siya, no, na pera galing sa kapatid ng asawa niya na nasa abroad. Bibigyan daw sila ng gift, pera, kaya bababayaran ako. Ngayon kaibigan, nag-New Year na, hindi pa rin nag-message na mag-check ako, hindi ko na mahanap. Ayun, binlock ako. I am being blocked, no? Ang sakit ng kaibigan, yung tayo pa ang tumulong, tayo pa ang naging masama. Siguro masamang tao ang tingin sa akin, no? Kasi binlock ako or talagang nahihiya lang siya, no? Ayan. Kaya nga, kaibigan, talaga, no, pag-usapan natin ang bagay na ito, ang tungkol sa utang. Ito, kaibigan, no, direct to the point na lang, kaibigan, hindi talaga maganda pag tayo ay nagpautang sa ating kamag-anak, kaibigan, or kapamilya. Ayan. So, siguro sasabihin nyo, madamot si Ate GB, talagang hindi maganda ang kalooban ni Ate GB, hindi siya tumutulong kahit sa kapamilya, kaibigan, kamag-anak. Dear friends, hindi ko naman sinasabi na masama yung tumulong. Maganda yung tumulong, no? Sarap sa pakiramdam, nakakatulong tayo sa ating kapwa. Lalo nang kung close sa atin, no? Kaibigan, kamag-anak, kapamilya. Pero dear friends, naisip ko na rin, no? Naisip ko rin na isa to. Ito mga taong ito, isa sila sa mga tao or included sila sa mga tao na dapat huwag nating pautangin. Ito tayo pa ang nahihiya or mahihiyang maningil. O diba, relate ka? Relate ka ba? Hindi ako naniningil pag kaibigan. Matalik na kaibigan, kamag-anak, kapamilya. Minsan lang talaga ako naniningil, no? Kung alam ko talaga na may pera pero hindi ako binabayaran, ay mag-message talaga ako sa Facebook, no, para bayaran ako. Pero most of the time hindi na ako naniningil, lalo na't kapamilya or kamag-anak. Kaya kaibigan, ang hirap, no? Kaya huwag talaga tayo magpautang sa ating kapamilya, kaibigan or kamag-anak. Mabuti pa magpautang sa ibang tao, no? Ito kasi kaibigan, no? Ang isa sa talaga sa mawawala pag tayo ay nagpautang ay ang relasyon. Ang magandang pakikitungo, magandang relasyon natin. No? Kasi yung iba, pag hindi sila makabayad or wala talaga silang isip, no, na magbayad, bayaran ka, ayan, hindi na sila magpapakita. Maglalaho parang bula. At ikaw, pag maningil, minsan magiging away pa, magagalit pa yung iba, no? Well, hindi naman sa lahat, pero most of the time, masisira talaga ang relasyon. Dear friends, pag tayo ay magpautang. Kaya, ang tanong, ano bang dapat natin gawin para hindi magalit yung ating kaibigan o kamag-anak, no, or kapamilya, pag sila ay uutang tapos hindi tayo magpapautang? Ano bang dapat natin gawin para hindi rin masira yung ating relasyon? Most of the time rin kasi kaibigan, pag hindi natin sila pinagbigyan sa kanilang hinihingi o hinihiling, no, sa kanilang utang, at talagang tuluyan rin masisira yung ating relasyon. Yung masakit pa, no, ipagsabi pa nila sa ibang tao na madamot si Ate GB or hindi ako tinuturing na kapamilya ni Ate GB na kaibigan kasi humingi ako ng tulong, hindi ako tinulungan. O diba, either side, magpapautang ka kasi stress ka at siguro masisira ang relasyon kahit nagpautang ka pa. Pag hindi ka naman magpautang ay talagang tuluyang masisira yung relasyon. Yung iba kasi talaga kaibigan, sasama ang loob pag hindi natin sila tinulungan, pag hindi tayo nagpautang. So ngayon, ang katanungan, ano ba dapat natin gawin? Ganito na lang, dear friends. For example, yung kaibigan mo, lalapit sa iyo, sabihin, Ate GB, pahiram ng 5,000 pesos, mapuputulan ako ng kuryente, kailangan ko ng 5,000 pesos. Ikaw kaibigan, kahit may ipon ka pa, kahit may pera ka pa sa bulsa mo, huwag ka talaga magpapahiram ng 5,000 pesos. Okay. Ayan, maliban na lang kung talagang bukas sa loob mong tumulong at handa kang mawala yung 5,000 pesos mo. Na kung sakaling hindi ka mababayaran, okay lang sa'yo. Di magbigay ka ng 5,000 pesos. Pero kung yung 5,000 pesos mo talagang masasaktan ka,
No, talagang ikaw rin ay malaki ang kawalan sa iyo pag nagpahiram ka at hindi ka bayaran sa 5,000, wag ka na lang magbigay. Wag mong ipautang yung 5,000 pesos mo. Pero ano bang dapat natin gawin para hindi rin magalit or sasama ang loob ng iyong kaibigan o kamag-anak o kapamilya? Dear friends, ito na lang sasabihin mo. Walang-wala talaga ako ngayon. Ako rin ay naghihirap. Gusto ko mang bigyan ka ng 5,000 pesos pero wala talaga. Meron ako kaunting pera dito. Pwede ka magbigay kaibigan 500, 300 or 100. Maximum na 500 pesos. Sabihin mo na lang, oh, ito lang pera ko, 500 pesos. So, hindi na kita sisingilin. Nasa sayo, bayaran mo ako. Oy, kung makakaluwag ka, bayaran mo na lang ako. No, pero wag mo nang intindihin yung pagbayad sa akin. Ayan, sa'yo na itong 500 or 300 or 100. Gusto ko talagang magpautang ng 5,000 pero walang-wala ako. Pasensya na talaga, oh. Ibigay mo yung pera mo. Ngayon, yung taong umuutang sa iyo ay hindi yun magagalit. Bakit? Kasi kahit sinabi mo nang walang-wala ka na ikaw rin ay ako sabi sa'yo nagdesisyon, no? Ikaw rin ay nahihirapan sa buhay. Kahit sinabi mo pa yun, nagbigay ka pa rin. So, maiisip ng taong umuutang sa iyo ay ang bait ni Ate JB. Wala na nga siyang pera, kaunti lang ang pera niya, pero tumulong pa rin siya. Nagbigay pa rin siya sa akin. Kahit hindi 5,000, at least tumulong si Ate JB. O, di ba? No? Kaysa kung hindi mo siya bigyan ng kahit magkano, ay sasama ang loob. Most of the time, sasama at much worse, masakit pa. Baka ipagsabi ka pa sa ibang tao na masama yung kalooban mo, hindi ka tumutulong sa kapwa mo. Ayan. So, wag mong ibigay yung 5,000. Kung may maghiram ng 1,000 pesos, ayan, kung hindi talaga bukas sa loob mo at tiyak naiisip mo na hindi ka mababayaran, hindi mabalik yung 1,000 pesos mo at kailangan mo rin ito, ay huwag ka magpahiram ng 1,000. Huwag ka magpauta ng 1,000, magbigay ka ng 100 or 50 pesos. Sabihin mo, ay, wala akong 1,000. Gusto sanang bigyan kita ng 1,000, pero 100 na lang talaga ang extra pera ko. Ang sobrang pera ko. So, ito na lang sa iyo, 100 pesos. Huwag mo na lang akong bayaran. Or baka, kung gusto mo talaga magbayad, ay saka na lang pag nakaahon ka na sa kahirapan, pag nakaluwag ka na, bayaran mo ako. Huwag mo na intindihin yung pagbayad sa akin. Ayan, ibigay mo yung pera. O, di ba? So, nga, hindi siya magagalit sa iyo at hindi ka pa masistress. Kung hindi ka babayaran ng taong umutang sa iyo, ng taong binigyan mo ng pera, okay lang, maliit lang naman halaga. O di ba? Ito ang dapat tandaan mo, kaibigan. Mahalaga po ang relasyon natin sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kaibigan, kabag-anak at kapamilya. At masisira ito, no, whether we like it or not. Isa sa mga dahilan kung bakit ang relasyon, no, natin sa ating mga kaibigan, kapamilya at kamag-anak masisira, isa sa mga dahilan ay yung utang. Ayan, nakaka-relate rin ako, kaibigan, kagaya ng sinabi ko sa aking intro, binlock ako ng may tuturing ko na kaibigan. So, hindi ako stress, no? Kasi nang maliit lang naman yung pinahiram ko. So, kung pinahiram ko siya ng malaki, ay sana stress. My God, stress sana ako, no? Ako talaga yung mahihirapan. Kaya ito, kaibigan, lagi nating tandaan, hindi masama ang tumulong, wag nang ibigay lahat. No, maglagay ng limitasyon sa pagtulong, lalo na sa pagpapautang, maglagay po tayo ng limitasyon. Pero kung ikaw, marami kang pera dyan, at okay lang sa'yo, kahit hindi na ibalik, ang perang uutangin, ang perang kukunin mo sa iyong bulsa at sa iyong pitaka, ay walang problema. No, ito tandaan natin, kaibigan, no? Give money, magpalabas ka ng pera na kaya mong mawala. You can afford to lose, okay lang. Pag masasaktan ka or mahirapan ka talaga, no, masisira ang buhay mo, kung hindi ka bayaran, ay huwag kang magbigay. Always think, no, ito talaga, kaibigan, give money, yung pera na you can afford to lose. Okay, yung sobrang-sobra na talaga na pera, okay lang yun. Pero kung hindi naman sobra-sobra, kay tulad kay Ate JB na medyo katamtaman lang, ay huwag na tayong tumulong ng walang limitation. Maglagay talaga tayo ng limitation kasi baka yung buhay pa natin yung masera, no? Pero hindi ko agad sinabi na hindi tumulong sa kapwa, tumulong, maglagay lang ng limitation, no? At again, yung perang ipapalabas mo, no, yung perang ibibigay mo, dapat alam mo na kung hindi ka bayaran, ay hindi ka masasaktan o hindi masisira yung buhay mo. Dapat okay ka lang, no? Ayan. So hanggang dito na muna, kaibigan, ha? Sana nabigyan ko po kayo ng magandang aral ngayon. Kasi I learned from my mistake. Masasabi ko talaga na mistake ko. Kasi yung taong umutang sa akin, hindi naman talaga ako sure kung maganda ba magbayad or hindi. Kasi matatawag ko siya na kaibigan, pero hindi talaga kami close. Actually, hindi siya taga-barangay ko. Noon sa barangay namin nakatira, ngayon sa ibang barangay na.
Ayan, so hindi ako binayaran, na block pa si Ate GB. Nasaktan talaga ako. So, kung nanonood man siya ngayon sa YouTube, ay sana alam mo na kung sino ka, no? Ayan, so bayaran mo sana si Ate JB. Hindi ako galit sa iyo, nasaktan lang ako. And thank you so much kaibigan, tinapos niyo po hanggang dulo yung aking video. Lagi lang tandaan natin kaibigan, no? Hindi masama ang tumulong sa kapwa. Magiging masama ito kung walang limitation. Magiging masama ito kaibigan kung abusuhin nila tayo, no? Kaya maglagay ng limitation, huwag ibigay lahat. Ang lagi rin tandaan kaibigan, hindi imposible na sinso ang buhay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Kaya kasi sa buhay natin kaibigan lang. No, totoo po yun, no? Sorry, nabulo si Ate GB, nagugutom na talaga ako. Malapit na 10 AM, wala pa akong kain. Nabisi kanina, marami kasing bumibili. Asenso tayong lahat kaibigan, claim it. Okay, again, thank you so much. God bless.